Hi Pisces, this is Job. Welcome pa sa ating channel. By the way Pisces, this is your second quarter of the month of August from August 19 to 31, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, ito ay channel reading. Kunin nyo lang po kung ano ang naka-resonate sa iyo. This is for you, Pisces. Para po ito sa iyo, Pisces. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, Pisces. Nakikita ko dito na may parating na malaking pera. Or di kaya'y importanteng news or information. Malalaman mo din yung totoong intensyon ng isang tao sa iyo. May malaking influence ng isang babae po sa second quarter of August. May solusyon na sa inyong problema, may sagot na sa inyong katanungan. Energy po ni Pisces ngayong August 19 to 31, 2025. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng cards nyo po. Like for example, nanood kayo sa inyong weekly gabay tarot reading at dito din. At may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So ano yung energy ni Pisces? Oh, may ligawan, may bagong pasok sa relasyon, may promises, commitment, deal. Yes, yan yung nakikita ko. And this is also new beginning ha. May bago din kayong kaibigan. Nagkaroon ng time sa sarili. Okay. The divine is offering you a new love. Yes, may parating na bagong pag-ibig po, which can arrive in many forms, such as self-love, new relationship, or a new connection sa isang tao na magbibigay sa iyo ng love, peace, and happiness sa iyong buhay. So this card asks you to be open sa pag-receive ng gift na ito. Okay? Positive emotions flow nakikita ko dito. Pwede din makatanggap kayo ng balita na may buntis or the arrival of a new baby. Pwede din nakatanggap kayo ng job opportunity or new source of income na maaring maka-enhance sa kaperahan mo. Wag mo palampasin ang pagkakataon na ito, Pisces, sabi ng card. Pwede din nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo dyan, masaya kasama yung mga kasamahan mo. Ikaw ay nagfo-focus sa self-love then and you're taking time for yourself at nagkaroon ng personal development.
Okay, nagkaroon ng stagnation, malalim ang iniisip mo dito eh. Mukhang may alok sa inyo na pinag-isipan mo ng mabuti kung ano yung pipiliin, kasi may kailangan piliin. O, kaya pinag-isipan mo ito ng mabuti. Okay? Naging guarded ka, naging wiser ka, kaya binigyan mo siya ng time na pag-isipan mo talaga ng mabuti. Okay? Malalim ang iniisip niyo po. Pero then, dismayado ka sa current position mo. So, this card tells you na kailangan mong labanan yung nararamdaman mo. Alalahanin niyo po yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate po kayo. Communication. Effective communication is the key to strong and loving relationships. The angels reminds you The angels remind you to express your feelings openly and honestly. So, communication is the key. Career and money ni Pisces. Ngayong August 19 to 31, 2025. Nakikita ko dito na nagkaroon po ng intellectual ambition, pwedeng may leadership role or ginampanan mo ng maayos ng maganda ang iyong posisyon dyan. Iyong pagiging mabuting leader. Nasunod yung gusto mo, ideas or plano, desisyon. You want to win at all costs. You have the authority. Ginagamit mo ang katalinuhan o lohika para makamit ang tagumpay sa buhay. Gumagawa ka ng aksyon upang manindigan. Magtiwala din sa inyong boses at sa inyong intuition. Gumagawa ka ng logical na aksyon sa iyong mga layunin sa buhay. Yun nga, may leadership role or ginampanan mo ng maayos yung pagiging mabuting leader mo. Pwedeng promotion din po ito, pwedeng literal na promotion na pagtaas sa inyong posisyon, pwedeng maraming benta, orders, kliyente, customer, project, or pagtaas ito ng kita or sweldo. So, yung leadership role na sinabi ko kanina, andito talaga. Okay? At nakilala ka ng mga tao dahil sa inyong mabubuting kontribusyon. Ginagalang ka at kinikilala. Kung may legal issues kayo, kung meron legal issues, legal matters, makaka-receive kayo ng mabuting balita. Okay? So, may parating na new direction sa inyong career and money. Nakikita ko rin dito yung success and abundance. Yes. Makaka-receive ka ng success and abundance. This is growth and expansion. This is success, development, pleasure. Makaka-receive kayo ng malaking pera, which is nag-clarify dito sa oracle cards nyo to your tarot cards. Makaka-receive po kayo ng malaking pera or di kaya ay unexpected job opportunity ito, Pisces. Ang advice ng card nyo dito, kailangan lang po ng mahabang pasensya. Huwag mag-alala, darating po ito. May biglaang pagbabago po. Huwag kayong mag-alala sa biglaang pagbabago na ito kasi dalawang card po nag-confirm dito na itong biglaang pagbabago na ito ay makasuporta sa inyong growth and expansion. Ito ay pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Nagaganap ang pagbabago po kung ikaw mismo itanggap ang pagtatapos
na ito at ang pagsuko na ito ay lumilika na isang pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. So this is ending with new beginning, accept and learn the past situation. Mawawala na yung mga blockages, yung mga hadlang mawawala na po yan. May parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Okay, nakikita ko rin dito. Dalawang card na mismo nagsabi dito na magaling kayo na leader. At stable na kayo sa napili nyong career and financial stability, nakikita ko rin dito. Okay, gumagawa kayo ng strat plan dito. Bumuo ng diskarte upang makuha ang gusto mo or umiwas or umalis sa toxicity. Baka may toxic kayong kasamahan dyan or naging toxic yung place. Tapos, sana'y ma-overcome nyo po itong overthinking na ito. Kailangan po ng pagbalanse sa inyong, lalo na sa inyong kaperahan. Pwedeng sa time, kasi may nakita ko ditong time na kailangan ng time management kasi overworking, yes, kitang-kita ko yung overworking dito or overspending sa travel, overspending sa kaperahan. Ang sabi ng card dito, tamang pag-manage sa oras, pero then tamang pag-manage sa financial at budget para mas lumago pa ito ang iyong kaperahan. Nakikita ko rin dito na okay, pwede magpapatayo kayo ng structure or bahay or negosyo. Yes. Nakikita ko rin dito na may ganap na negotiation, any kind of negotiation po na connected sa inyong career and money, magkakaroon po ito ng successful agreement. Like for example, raise ng allowance, sweldo, or kontrata ito. Yes, magkakaroon po ng successful agreement. Challenges may arise in your career pero huwag kayong mag-alala, temporary lang po ito. May ginaganap na pinagtanggol mo yung kasamahan mo dyan. Makinig po daw kayo sa inyong intuition kasi it will guide you away from toxicity. Pero kung gusto nyo maging maayos to, then communication is the key. Pero magkakaroon ng transformation dito. This is a second card na nagkaroon ng transformation, ending with the beginning. Kaya nga, paulit-ulit na sinabi dito, itong pagbabago na ito is necessary change. Itong necessary change na ito ay may growth and expansion. Better than change career ito or paglilipat ng work, paglilipat ng workplace. Oo. May end of contract ako nakikita dito. Kung nagkaroon ka ng tough time sa kaperahan, huwag kayong mag-alala kasi sinabi ng card dito, money matters will improve. So hold tight po. Kapit lang po. Mabilis sumunlad ang yung career, negosyo man, trabaho man, kasi marunong kayo makinig sa inyong intuition. Humahantong ito sa pagtaas ng kita or magdadala ito patungo sa tagumpay. So excited kayo sa parating na offer or project? Kasi pagsisimula ito It might be bibigyan mo ng action yung matagal mo ng plano kasi excited ka at the same time. Excited ka at the same time na guarded din. Oo. So, gawa kayo ng matibay na plano para mawala na itong hesitation and doubt na ito. Okay? And don't hesitate too long kasi gagawa kayo ng desisyon Don't hesitate too long. Makinig kayo sa inyong intuition. Kung maaari po. Oh, see? Winning. Ang ganda. Sooner or later, luck comes to everyone. Don't spend everything at once.
Love life, self-love, partnership, and romance si Pisces ngayong August. August 19 to 31, 2025. Sa inyong love life, self-love, partnership, and romance, nakikita ko dito na nagkaroon po ng pag-aalaga. Pag-aalaga sa relasyon, pag-aalaga sa sarili, may nanganak, may nag-aalaga ng baby, anak, children, family, yan. Pero din nagkaroon ng time sa family, sa mga bata din. Yes. Ang ilan sa inyo nag-enjoy sa home decoration, nag-enjoy sa, enjoy kayo ngayon sa pag-spend time sa inyong family. Yan. So, this is good. Ang ganda. Sa mga single, may attraction dito. Teacher or student, pwedeng mentor. Yung marami kang natutunan sa kanya. Oo. May attraction eh. Pwedeng magaan lang loob nyo sa kanya. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may pamamanhi ka na magaganap, pwedeng nag-attend kayo. Like for example, yung kapatid mo, may magaganap na pamamanhikan sa samahan mo. Oo. May magaganap na kasal, pamamanhikan. So you and your partner have a strong beliefs about romance and partnership. Wedding bells is coming. Oo. So may masusunod dito na tradisyon. Any kind of tradition ng Pinoy. Masusunod po. So ilang beses na lumabas dito na may togetherness, may panahon sa family, may wealth, family inheritance, makakatanggap ka ng money, makakatanggap ka ng mana, pension, retirement, o masaganang ani ng buhay or kaperahan. Oo. Nag-spend time kayo sa family, nag-save ka rin at the same time para sa iyong family din, sa iyong sarili, or sa isang specific person. Sa mga single po, papasok lang kayo sa relasyon kung ito ay seryoso na sa buhay. Kumbaga si Pisces, date to marry. So this card is a sign na pakilala mo na yung partner mo sa grupo ng tao. May posibilidad din na bibili kayo ng property. Maghingi po daw kayo ng payo sa mga nakakatanda, wisers, elders, parents, mentor, yan. Nakikita ko rin dito na bakit may sabi ka sa dito, whether single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa. May sabi dito nag-iisip ka kung worth it bang magstay ka sa ilang years na. Pwedeng sa relasyon to, pwedeng sa trabaho. Oo. So kung sa relasyon to, pag-usapan nyo. Huwag mong dalhin na mag-isa. Kayong dalawa, teamwork yung relasyon. Kayo ang dapat ang magtutulungan. Pag-usapan nyo po yan, mahirap yan. Dala-dala mo na yung question yan. Kasi you want growth. You want growth. Paano magkaroon ng growth kung ikaw lang yung, 'di ba? Kung ikaw lang nagpaplano, kung ikaw lang nag-iisip ng ganyan, dapat kayong dalawa. Pag-usapan niyo po ng mahinahon, syempre. Sa mga single dito, ideal type niyo po, stable, grounded, and trustworthy. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagtayo ng trust and stability. Ayaw nyo ng away. So this card tells you na you need to take things slow if you want the relationship to last. Ilang beses na lumabas dito yung togetherness, lalo na sa grupo ng tao. And I believe this is your family. Nagkaroon din kayo ng time sa mga bata. Stress reliever to stress reliever mo to yung pag-spend time sa grupo ng tao, sa family ba, sa mga bata. Yan. Magkakatanggap din kayo ng news na may buntis or wedding. Maaring may happy bonding kayo ngayon or outing to escape everyday pressures. You're healthier inside and out, na-overcome mo na yung mga challenges. Unconditional love, the love between you and your person, is eternal. Nothing and no one can take it away from you. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.